Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ayon sa LA Times ay handa talaga ang Lakers sa gumawa ng trade para kay Andrew Wiggins. Gustong-gusto nga daw ito ng Lakers. Napag-usapan natin na si Andrew Wiggins ay may sahod na 28 million this season at 30 million naman sa sunod. Habang may tulad ni Kelly Oubre Jr. na medyo mas mahina lang ng konti, subalit may sahod lamang na 8 million. Yung 28 million nga na pasahod kay Wiggins ay kakailanganin mong bitawan ang tulad ni Rui Hachimura para mabigyan ito ng pwesto. Habang kung kukunin mo nga ang tulad ni Kelly Oubre Jr. ay may espasyo ka pa para sa isang mid-level contract. At hindi nga nagkakalayo ang kanilang stats at kayang ibigay sa team. Isang bagay na gusto ng Lakers kay Wiggins ay ang kanyang depensa at tira sa labas. Subalit ang pinakagusto nga nila dito ay may 2 taon lamang ito sa kanyang kontrata tulad ng binigay nila kay DeAndre Ayton, Jake LaRavia at iba pa. Alam naman nating lahat na nakaabang sila sa 2027 free agency kung saan free agent sila Nikola Jokic, Steph Curry, Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell at iba pang stars. Kapag tiningnan mo nga ang lineup ng Lakers ngayon, ang tanging under contract pa sa taong 2027 ay si Vando, Bronny at Dalton Knecht. Nagbabakante nga sila at kahit si Luka ay hindi pumirma ng long-term contract para ma-adjust niya ito kung nais man nga ng ibang star na lumipat sa Lakers ay makakapag-take din siya ng pay cut. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay sulit ang 30 million na sahod kay Andrew Wiggins at pagbitaw kay Rui Hachimura kung sakali? Habang ngayong off-season nga ay nadagdagan ng Denver Nuggets ng Cam Johnson, Tim Hardaway Jr., Jonas Valanciunas at bumalik naman sa kanila si Bruce Brown. As long as healthy nga ang lahat ay tiyak nga na mas lumakas ang team na ito ng Denver Nuggets na pinahirapan ng champion OKC Thunder last playoffs kahit na injured sila Aaron Gordon at Michael Porter Jr. Ganun pa man, hindi pa nga sila tapos dahil kinuha pa nga nila ang 7'2" Moses Brown na nag-average ng 24 points and 20 rebounds per game sa buwan ng Marso sa NBA G League. Isang solid pickup nga para sa Denver Nuggets. Subalit para saan nga ba ito? May Nikola Jokic na sila na mostly ay maglalaro ng 35 minutes per game. May Jonas Valanciunas na rin sila na starting caliber center pa nga kung iisipin. May DeAndre Jordan sila na decent bench player pa din. At ngayon ay may Moses Brown pa sila. Well, isang nakikita kong dahilan sa pagkuha sa kanya ay ang pagkakasunod-sunod ng mga injury ni Aaron Gordon sa regular season at playoffs last year. Posible ngang makita natin ang starting frontcourt ni Nikola Jokic at Jonas Valanciunas kung sakali man na kailangan ni Gordon ng pahinga. At pwede ngang tumayo bilang backup center si Moses Brown at DeAndre Jordan kung sakali man. Subalit magandang problema na nga yan para sa Denver Nuggets. May mga team nga na naghahanap pa din ng center hanggang ngayon habang sila ay sobra-sobra na ang nasa lineup. So kudos nga sa front office ng Nuggets na hindi sinasayang ang prime ng best player in the world today sa mata ng madami, Nikola Jokic. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?